pagtutuunan ang iba't ibang mga issue. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIC. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan natin mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola. Magandang umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIG 882. Ako si Conrad Banal. Andito si Joel Laksamana. Good morning, paring Joel. Ngayon, April 12, 2024. Tayo po ay mapapanood at mapapakinggan sa aming website. I-download ang DWIG 882 app. Live din tayo sa Facebook at sa YouTube. Follow, like, share, subscribe. Comment, text line 0999-376-6768. Nasa Aliw Channel 23 din ang Karambola. Channel 24 sa Signal, Channel 27 sa TV Plus, Channel 25 sa GMA For The Box. Okay, good morning. Good morning. Wala tayo mabatiin ngayon. Medyo wala pa. Wala pa, mamaya. Wala pa. Kailangan daw, magpagupit na ako. Ganun ba? Ang init eh. Ang Grabe ang init. Babayaan niya, mamaya. Pag guminaw Grabe na yung ang aircon, mag-susombrero Grabe ang na. heat index. Kaya nga ngayon, mahigit sa 47,000 ng public schools dito sa Pilipinas, nationwide, nagsuspinde ng klase. On-site classes. Okay? 47,678 public schools suspended po ang klase. Sobrang init daw. Okay. Bali nangyari, all regions in the country except for Caraga Region 13 have recorded class suspensions as of yesterday. Oh, Grabe. grabe. Ang dami niyan. At marami alternative delivery mode ang kanilang pinili ngayon. Online classes. Alternative modes po sila ngayon. Ang tawag na dyan ngayon sa online, alternative modes. Okay? AM class, AMD. Alternative delivery mode. Ayan. Online in other words. Okay. Ano kaya ang ibig sabihin? Okay. Gamit na
smart globe, converge tayo ngayon. Ano ibig sabihin nun? Ang klase, basically, Zoom classes. Ang problema yan, nahuhulog, nalalaglag-laglag yan eh. Okay. Minsan hindi Dangerous heat indices, indexes or indices. Kung anong course na natin yan. Ang daw po na itala kahapon, sabi ng Pag-asa, dangerous. Meron daw umabot ng 50 degrees, 51 degrees. Siguradong yung heat index, no? Karamihan po nasa mid-40s na heat index. So, dangerous na yon pag nasa mid-40s. Di lalo na yung 50s. Meron daw po 50s na, okay? Yung danger dan. Kailangan daw po, limited time na lang yung paglabas-labas nyo sa araw. Ano ibig sabihin niyan? Yung mga nag-golf, pare, ikaw. Medyo... Yung mga nagbomotor, ayan. Ingat. Kailangan inom lang ng tubig. Huwag Ganun ba? aantayin mauhaw. Umiwas daw po ng mga tsaa, kape, soft drinks, at saka ng alak. Oo, Ito pa advice nila. dehydrate. Magpayong. Okay, ano daw po, sombrero. Ayan, ako, yun ang wala sa akin. Wala sombrero. At kailangan daw po sa outdoor may sleeves. Hindi kailangan nakahubad. Kailangan nakadamit. Kala nyo lang kasi mas mainit kapag nakadamit. Pero protection nyo po yun. Yan, oo. Oo. At yun daw kung kayo tatrabaho na mabigat, schedule nyo na lang sa mga medyo malalamig na panahon. Huwag yung, basta iwasan daw from 10 o'clock to 4 p.m. Parang ganun eh. Ganun na sinasabi. Di maaga kayo. Halimbawa, kailangan yung magtabas ng damo. Agahan nyo na. Huwag naman yung magdilig ng driveway. O maghugas ng kotse. Dangerous heat index po ang sinasabi. Okay? Ito ang kwan yan. Talaga daw may heat wave dito sa atin. East Asia and the Pacific. Sabi po yan ng UN. So, ang panawagan ng UN ay kailangan daw ng aksyon from the government sector ng proteksyon dun sa mga vulnerable population. Alin ba yung mga vulnerable, parin Joel? Ay yung mga senior citizens, vulnerable po yan. Yung mga pupils, mga estudyante, vulnerable people po yan. Yan nasabi ng US. Ito raw 2024, sabi ng UN, nakikita nila, pinakamainit on record. Wow. Sobrang climate extremes at saka yung greenhouse gas emissions. Yan po ang ayon sa UNICEF. UN, yung UNICEF, United Nations. Okay. Fund yan, education fund. Ano ba yun? Culture and Education Fund. Cultural and Education Fund. Educational Fund. Mahigit sa 240 million po na kabataan dito sa Pacific and East Asia, apektado raw ng heat waves. So, delikado yan sa mga bata, yung heat-related disease and sickness and illness. Heat temperatures po na dito daw sa lugar natin, more than 40 degrees Celsius. Sabi nila mas mainit daw sa Malaysia, Vietnam. Mas mainit yung temperature. Pero yung heat index, mas mataas dito sa atin. Kasi yung humidity. Yung humidity ang paangal dyan, na yayari sa'yo. Oo. Sa Thailand, ang temperature 43.5 degrees Celsius. Okay? Ang record po nila 44.6 degrees. Okay.
Apat na po na raw po ang namamatay sa heat-related dyan sa Thailand. Nung sa Vietnam naman, umaabot na sa 38 degrees Celsius. Abnormal po yan para sa Vietnam. Ang Vietnam kasi, ang kanilang weather, ang climate nila, dyan sa southern part, tropical. Okay. So walang seasons yan. Doon sa north, 4 seasons sila. So, yan lang ata ang bayan dito sa atin na merong ganong klaseng climate. Ano? Heat wave din po dyan. Anong pwede raw gawin? Well, intervention ng government, di pa natin alam. Kung ano ang mga intervention na pwede dyan. Okay. Yan, sa amin kanina, parang Joel, humina na yung pressure. Humina na ang pressure. Okay. Ang patak na lang ang lumalabas eh. Ibig sabihin yan, talagang nararamdaman na both ng Manila Water at Maynilad yung ika nga the crunch dahil binawasan na yung dahan-dahan na binabawasan yung allocation ng tubig sa kanila ng National Water Resources Board mula sa Angat Dam. Oh my God. Of course, di ba pinag-usapan natin kahapon to, pero sabi ng MWS is, wait, NWRB yun, hindi pa naman, okay pa naman. Hanggang pwede pa April 30 raw. Pero ayan na yung nga, mga kamo empty promises Oo. eh. Well, it's not empty ang problema. Kapag konti yung nakukuha mong tubig. Hindi ba empty yun? Hindi naman susunod. Yun na nga. Medyo hinay-hinay din sa mga announcement. Dapat talaga magtipid. At kung ako talaga, i-report natin lahat na makita nating leak kasi nakakakita pa rin ako para maayos kagad nitong dalawang concession kasi sayang yung tagas na tubig sa kalye. Yan sana mapadala dun sa mga lugar gaya mo. Oo. Pero, Danger level po, ang 42. Magsisimula sa 42. okay. Okay, maraming lugar dito sa Pilipinas. Ang heat index, lalagpas ng 42. Nandyan na yan Dagupan. Nandyan na yung Puerto Princesa. Yang at Aborlan. Sa Palawan pareho yan. Rojas City, Capiz. Bacnotan. Mining town to sa La Union. Tuguegarao, Apari. Sa Cagayan yan. Sa Mindoro, San Jose. Sa Zamboanga del Sur, Zamboanga City. Cotabato City, sa Maguindanao del Norte. Aabutin daw kayo ng mahigit 42 degrees Celsius ang inyong heat index. Danger level na yan pag nag 42 degrees. Okay? Ang mga suspended po ang in-person learning. Karamihan Central Luzon. So alamin nyo. Okay, Central Visayas, Socsargen, Bicol, Zamboanga Peninsula. Sa National Capital Region, mga ilan po, piling-pili lang ang mga paaralan na nagsuspinde ng face-to-face. Okay? Ilan lang yan eh. Nasa 300 lang daw po eh. Libo na ang ano dyan. Hindi pa rin sila nagsuspinde. Hindi pa rin. Kasi wala naman danger level yung heat index dito. Yung forecast, no? So, yan po ngayon muna ang tubig na situation ngayon. Pero sa pagkain, ano ba nangyayari sa pananim? Okay. Itong bago dito, parang Joel. Pinakabago. Ang NFA Council, kahapon, okay po, aprobado na. Ang mataas daw na pagbili ng palay sa mga magsasaka. Ganon. That must be- magmula 23 pesos per kilo hanggang 30 pesos per kilo. Yun yung depende kung anong estado ng palay. Ano? Clean, dry, may mga ganyan yan eh. You mean, depende sa category ng... Ang wet po, fresh palay, 17 to 23 pesos per kilo. Okay. Okay. Diyan daw po ang dahilan. Ang dahilan dyan ay para daw po maging market price. Dala ng drought ng El Nino. Kasi siyempre, mas konti ang maha-harvest and therefore konti ang mabibili. So, therefore, ang NFA
handang lumaban sa mga private sectors para makakuha ng bigas. Good morning, Parin Jonah. Morning. Bumili ka naman ng bigas? Hindi May ako nagbibigas. May supply ka na? Hindi ka nagbibigas para naman mga isinusunod mo yung advice ni Secretary Pascual na mag-convert into Hindi ako convert to ano 3 to weeks na bread. 3 weeks na lang, harvest season na eh. Oo. Tinaasan ng buying price Oo. ng NFA. Which is correct. Well, in a way po, yung pagtaas ng presyo na yon, parang message nyo sa mga magsasaka, magtanim ulit kayo. Oh, number one. At number two, sabihin mo doon sa mga traders, di sige, di magkilabanan tayo. Ang problema, pag bumili yung NFA ng ganyan kamahal, magkano naman ibebenta sa private traders? Mahal ng pagbili nila ngayon, nasa 23 to 30. Hindi, ano na nila yon. They keep it, email nila, and then Ibigay sa na. private traders. Hindi, ano na nila yan. Labanan nila yung private trader. Right. Eh, Keep wala- it at a price na, di ba? Yung Ang mababa problema, pa rin. pare, wala sa kanilang charter na tawag nito, na pwede silang sumali sa market. Hindi. Alam mo yan, it's a matter of working it out. Hindi Sa totoo rice yung mga tarification sinasabi law? nila yan. Wala. Wala daw? Yes. Yung mga sinasabi Ang papel na lang daw nila sa rice tarification law, magtago ng bigas, buffer. ano yun? That is a very lazy arrangement. Ano sila? Tamad. Ayaw nilang ayusin yung kanilang sarili. Pwede silang lumaban kung gusto nila. Ngayon, yung rice tarification law, sinasabi lang, very limited ang inyong dyan, kasi mag-i-import, pwede na mag-import lahat ng mga tao kung gusto nila mag-import, wala na yung permit system, etc. and everything. May bagong guideline na raw ang NFA, sabi ng Department of Agriculture, kung paano mag-dispose ng mga aging stocks ng bigas. At hindi kasama doon ang pagbenta sa market. Okay? Ang priority lang nila to sell to government agencies such as DSWD and the Bureau of Jail Management and Penology. Tsaka yung ibigay nila. Bakit hindi bigay sa kadiwa? Pwede rin. Maandar ba yung kadiwa? Kung gusto nilang paandarin, pwede nilang paandarin yun. Pag daw magbebenta sa private sector, so wala doon sa guideline mismo na ginawa ng DA how to dispose yung aging stocks ng NFA. Wala doon yung pupunta sila sa market. Ang tanging nakalagay daw doon, pag nagbenta sa private trader, kailangan may auction. At saka ang presyo base sa survey ng PSA. Kalokohan yan. Actually, Kalokohan ba yan? oo, pwede. Hindi naman kailangan, hindi naman obligado na magbenta ka sa private traders if you want to do it on a government-to-government basis. Number one, yung sinabi nila, DSWD, di okay. DSWD. Oh, number two, Sa Bureau of Jail BGMP, Management. tsaka Bucor. Kasi yan ang regular na... Okay. Tapos pangatlo, i-activate nila yung kadiwa. O, di tapos. Hindi private trader yon, and it goes directly to the market. Lalaban sila doon. Ayan. I-activate nila yung mga ganon. Hindi yung nakalagay doon private traders. Hindi ka dapat magpapabili sa private traders as much as possible. Yun ang dapat. Ayan ang problema kasi natin eh. Yung presyo ng bigas po, walang tigil ang pagtaas, and yet, hindi pa natin alam kung magkakaroon nga ng solusyon. Wala pa tayo naririnig eh. Pero ito, may magandang development galing sa DSWD. Mahigit sa 25,000 na raw po na pamilya ang nakaalpas na, nakagraduate sa 4Ps, Pantawid Pamilyang Pilipino Program. During the first quarter of this year. Ano ibig sabihin nun? Pare, kumita na to mga to. Ganun ba yung ibig sabihin nun? Graduation at magkakaroon pa sila ng seremonyas. Sabi ng DSWD. Ano kayang ano mangyayari dito sa mga pamilya na yon na nakagraduate na? Supposed to be, they're on their own. In other words, meron na silang employment,
okay na yung kanilang pamumuhay, di na nila kailangan ng ayuda ng gobyerno. Pagdating sa 4Ps. Sigurado na ba yun? Yun nga yung gusto natin malaman. Kasi nga, 25,000 families, so times 5 at least. times 5, 125,000. Malaki-laki rin matitipid ng 4-piece program na to. Okay. Paano yung mga napunta sa linya ng poverty? Nabawasan ka ng listahan doon sa existing 4Ps. Sigurado meron naman nagdadagdagang mahihirap dyan eh. Ano yun? Idadagdag ba natin yun? I-update ba natin yung listahan? Ano yan? Yun na nga naririnig natin eh. Kung ano yung mga tatanggalin eh. Pero yung iba dadagdag. Meron ba? Sigurado yun. Kasi mag-aangalan yan. Unless, papabayaan na lang natin sila. Okay. Papabayaan ng alin? Sige, you're on your own. Parang ganun. Kasi gusto mo lang makabawas ka na. Pero hindi naman mangyayari yun eh. Aha. Kaya nga yung sinasabi natin, di ba palagi natin sinasabi tungkol dyan sa 4Ps, yung loop na yun. You have to have an arrangement para yung makukumpleto mo yung loop kasi lang supposed to be yan eh. Pantawid nga eh. Hindi nga sa ngayon pare kasi asang-asa tayo. Sa DSWD, pag sinabi ng DSWD, yun na yun. Kasama ka sa 4Ps, hindi ka kasama sa 4Ps. Sino ba nagmo-monitor niyan? Sino sinasama sa 4Ps? Marami akong, mga naririnig, umaangal, ang tagal-tagal na nilang gusto makasali dyan. Dahil talaga namang qualified sila. Walang trabaho. 4 ang anak. Walang trabaho na byuda. Hindi kasali. Paano mo isasali yun, parin Jonat? Ano yun? Dalawa kasi yung 4Ps supposed to be. Number 1, para makapasok yung mga bata. Number 2, para prenatal care. Yan ang original. Yan ang original na ng 4Ps. Para pumasok sila sa eskwela. Para pumasok yung mga bata. So, bibigyan mo ng tulong yung pamilya. Yung pamilya. Ayan. Yan. Ang kondisyon dyan, yung mga bata dapat pumapasok. Yes. Number 2, yung So, kung wala sila sa 4Ps, paano yun? Manghihingi sa ibang tao. hahanap sila ng ibang ayuda system. Na ibang paraan. Yan ang mangyayari. Yung nga yung problema dyan. Kasi, dumadami din yung mga hindi kwalipikado on the basis of those two conditions. Dumadami rin yun. Okay. Ang problema po dyan kasi daw, isa pa, dahil dito sa init, yung mga sakit, Dumadami. pertussis, shortage, nagagalit yung Taguig pa rin, Joel. Taguig City Mayor Maria Laarne Cayetano, nagagalit sa DOH. Urgent daw i-address ang vaccine shortage sa Taguig. Kasi delikado yung mga bata sa pertussis or whooping cough. Bakit ninyo iaasa sa DOH? May pera naman kayo. Okay. But the DOH is yung shipment may darating daw. May programa sila ng ano eh. Yes. May programa Yes. sila. Quezon naman City, Quezon City. Hindi na sila umasa sa ano. Highly contagious daw yan eh. Hindi totoo yun. Pwede nilang work out. DOH daw yan eh. Pwede nilang there are 3 possible na vaccines or medicine na pwedeng sinabi ng Secretary Arbosa pati sa DPT, diphtheria, etc. Pwedeng gamitin yon. In other words, kung meron ngayon problema pagdating sa pertussis, yung actual pertussis, pwede kayong kumuha ng iba pa. Sabi po ni Mayor Laarne Cayetano, ito raw DOH, maling-mali sa forecasting at procurement Naku. ng vaccines against pertussis. Okay. Maling-mali. Well, let us just Kailangan daw po, balikan nyo, DOH, ang inyong method of forecasting diseases. Kaya para wag magkaroon ng shortage ng vaccine in the future. Ayan, nagagalit siya. Galing. Sinisi ang DOH. Ayos Sa halip na Hirap na hirap na raw ho sila para mag-vaccinate ng mga kabataan dyan sa Taguig. humanap kayo ng ibang paraan. Kanya lang, yung kanilang pagod daw po, nasasayang lang. Dahil wala namang supply ng vaccine galing sa DOH. Ayan.
Kasalanan talaga ng DOH. Oo. So, Hindi nyo kasalanan, laki lang ng pera nyo, ha? ha? Meron kayong programa dyan sa ano. Devolve ba yung health? Devolve na hindi devolve. Ganyan na nangyari dyan. If they want it to Devolve na hindi devolve? Yes. Ang nangyari dyan, maraming ganito. Originally, under the local government code, devolve. Agriculture, yan, yung health, etc. and everything. Yan ang mga devolve. Pero, ang ano yan, aasa pa rin sa national government. Yeah. Ayaw nilang gastusin yung kanilang pera. Meron naman Hindi, silang... kapag meron kasing nangyayari, kailangan may masisi, paring Jonat naman eh. Naintindihan ko na. Naintindihan mo na? Oh, yes. Alangan naman sisihin niya yung sarili, Sarili niya. Tama. Oo. Kailangan sisihin niya si Secretary Barbosa. Herbosa. Kagarin yan yung sa ano, away ng Taguig Makati. Yan. Yung tungkol dun sa mga... actually, kung ako si Mayor Cayetano, sasabihin, itong mga naapektuhan na ito, mga embo yan, Makati Yan! yan. Nasa Aba, biglang isusuli mo sa Makati dahil nagka-problema, sobra. Hindi ba kami nakakapagtapos? Kasalanan din ng Makati yan. Yan. Kasalanan ng DOH yan. Kulang daw sa transparency and accountability. Yan. So, wait a minute, ang sinisisi na sa DOH, yung management ng pag-order ng mga vaccines, sa kulang, ganun, or sa allocation, ganun bang Yan ang ang sinasabi niya. workout niya? Yan ang sinasabi niya. Pero meron sila nakukuha. Siyempre. Kasi, Hindi mali daw ang forecasting, but hindi nyo nalaman Na na magkakaroon ng ganyan. ng outbreak ng Pero- Ayan na nga. Alam mo sa Mali kayo. ako hindi ako sugarol pero di ba? may saying ang mga sugarol, you play the hand you are dealt with, ganyan, di ba? Kung anong nakuha mo, din laruin mo, diyan mo i-manage mo. Hindi pwede sa Hindi pwede tagig. sa pwede sa Taguig Taguig. yun. Pwede sa tagig. That's the Entitled saying ng mga yan eh. sugarol. Para sa golfer din, you play it where it lies, ganoon, di Hindi ba? pwede Hindi, yan. hindi pwede yun. Dapat nga, Makati, kayong may habak niyan eh. Binabalik mo sa Originally, Makati. kayo naman yan Tuwing kada may problema, balik sa Makati uli. DOH yan, pare. Kasalanan ng DOH. Ba't hindi nyo nakita na magkakaroon Magkakaroon ng ng outbreak ng tusis? O ngayon, nagkukumahog kayong bumili ng vaccines. Alam mo, nagre-reklamo lang. nagagalit. Sila, itong Quezon City, Gumagawa ng paraan. gumagawa ng paraan. Yan. Playing the Yung mga cards ibang they're dealt with. LGUs, may narinig ka naman nagreklamo. Wala. Siya lang. Well, wala pa. Tingnan natin. Ngayon na raw, i-address ng DOH ang shortage ng vaccine. Yan. Ito ngayon ang masakit. Hindi naman masakit, pero ito ngayon Masakit. nakakano. Kami sa Makati, Ayan. marami kaming vaccine. Iyan naman ang kabanatan yan. Patay. Yan. Yan ang patay Yan ang ngayon. patay Kaya, ngayon. malas-malas nyo, Embo. Kinuha ninyo eh. Oo. 10 barangay yan. Paano kung lumipat yung mga tagig sa Makati? The game of one Hindi upmanship. pwede. O paano kung yung mayor ng Makati maging mayor ng Tagig? Ayan, Yan, iba pa yan. Okay, 8:30 ng umaga, Aliw Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Carambola, carambola, tuwing umaga. Carambola, carambola, sa DWIC. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. April 12, good April morning, 12, good Friday. Yeah. Meron sana Alam mo kaninang madaling araw. Oo, yan. Tingin ko, wala ng tubig eh. Well, mahinang-mahina, hindi makaakyat sa second floor. Yeah. Ang tubig dyan sa amin sa Pasig. Para sa mga taga-subaybay na nga, si paring Conrad ay nakatira Nakatira dito sa dito. Pasig area. Yan mula mula sa San Juan, Mandaluyong, Pasig ang area na yan. Yan under sa control ng Manila Water. Now, This is the Eastern Concession. Eastern Concession na ngayon hawak na ng Ng Manila Water. Manila Water pero hindi na Ayala. Rason na. Si Ricky Rason na. Now here's the thing, kaya medyo
nagulat ako sa kinwento ni Conrad dahil maraming may alam dyan dati nasa Manila Water ako, nasa tubig. Nagkamalaking problema ang Manila Water noong 2019 before the pandemic. 2019. Yeah, biglang nawala ng tubig ang buong Pasig. Well, hindi Eastern. Pasig, Mandaluyong, Oh, San Juan. naalala ko yan. Talagang zero. Zero, walang at tubig. wala namang El Nino noon at that time. Well, meron na, nagtatag-init na, pero it wasn't that bad. Now, ngayon, ang issue dyan kasi, ang tubig ng Metro Manila nanggagaling sa Angat Dam. Okay. Tapos dadaan yan sa Ipo muna, Ipo. Mga ano yan eh. complex of may dams yan complex eh. of dams yan. Then Lamesa. Hanggang Lamesa. Okay. And then, pag... Filtration na. tapos ipipiltration yan sa Balara para sa Manila Water. At Maghahati na sila ng Maynilad. Now, Ang filtration, 60%... pareho bang yung concession area yan, ang filtration nila, Balara o meron? Balara ang filtration plant dun sa... para sa Manila Water. Yung Maynilad? Maynilad, kabila. sa kabila naman yun. Pero meron din sila sa Balara. Nagkakahatian yan eh. may Lamesa. may share din May sila. share sila, Lamesa. Tawag doon yung portal eh. Now, ngayong pagtag-init, gaya itong El Nino, as in-announce naman ng National Water Resources Board, babawasan nila yung allocation na mula dun sa... Malaking Angat. bawas. So, dati nasa 50... Binawasan last month, na nasa nila. 52 cubic meters per second yan. Malakas yan. Then ngayon, naging 50. Ngayon, sinabi nila magiging 48 yan starting this April eh. So, I assume, nagpa-practice na yung dalawang concessionaires paano tipirin talaga yung tubig. Now, it is a very difficult process dahil naghahatian sila. 60% sa Manila Water, 40% sa Maynilad. Yan eh, nangyari na yan. Yung hatian na yan, Dahil ano sa ba yan? concession agreement yan eh. Kasi sinabi na mas malaking area ng... Yung hatian na yan, sinasabi mo pa rin, Joel. Manila Water, Mayroon mas malitang... silang- mayroon silang kanya-kanyang workout yan, yung dalawa. Yeah. Nag-aagawan pati yan. Nag-aagawan sila. Hindi totoo Meron yung silang 60-40 na yan. meron silang cross-portal arrangement na gentleman's agreement 'yan. So nangyayari bubuksan ng barbula para makarating ang tubig mula Maynilad sa Manila Water. Tapos meron namang kasi meron silang takdang pangangailangan eh ang Manila Water at certain Maynilad. hours of the day. Dahil para madala ng nag-uusapan ko lang ang Manila Water, para madala nila hanggang sa kaduluduluhan sa Makati, Taguig, Yung ang mga tubig. mayayaman na lugar. Well, sabihin na may commercial districts at may kaya. busy. Hindi, let's call it water resources management. Yeah. Now, para madala doon. Ibig sabihin ng water resources Oo. management, kailangan makarating sa BGC. Yan. Right. Kung ba, Forbes Park, in which yeah. case, babawasan mo yung gitna. Mula Balara, ang gitna ay itong Itong dito. Ayun, Pasig, kaya pala. Makati. Nangyari na yan noong pupunuin nila, 2019. nangyari yan. Pupunuin nila yung San Juan Reservoir. Now, the problem... At saka at the same time, sabihin natin, dumami ang mga commercial establishments, residences na Right. kondo- Ito lang eh. Dito sa area na ito. Tataas dito eh. Saan kukuha ng tubig Kagaya to? si Paring Conrad, nakatira dyan sa baba. Sa baba. Right. Oo. Pupunuin muna nila itong ito. Oo. Commercial area din to. Si Paring Conrad, pinag-uusapan lang natin, maka second floor lang siya, masaya na siguro siya. Hindi na nga umaabot doon. So, Hindi umaabot. Right. So, Tapos doon sa baba, patakla. no, but here's the tricky thing. Look, the privatization happened in 1997. Hindi naman nagkakaproblema ganyan. It was only itong recent times. Mukhang nagtitirahan talaga yung dalawang... Hindi, masama ang broadcasting nila. Oo, ayan. Oo. Itong Pertusis. Right. O, ayan. Dapat Parang talagang pertusis. Hindi, ang tanong ko dyan, pare, anong ginagawa ng MWS? Ng MWS nila, Patrick, because they have to, pag kailangan mag-referee sila dyan. Now, matagal ng away yan. Oo, away yan. Now, especially now, bago na management ng Manila Water, I doubt if Ricky Rason would papayag siyang magpalugi ng ganyan sa hatian ng tubig dahil gulo yan eh, di ba? Yung remember, Manila Water lost a president. Si Ferds de los Santos had to go. De la Cruz had to go. Si Ding Carpio, dati kong kasamahan doon sa Waterman, he had to go. Yung Bakit heads nga? rule. In the final, Sinibak talaga sila because ang tingin, this is your Responsibility. responsibility. Hindi mo pwedeng, kailangan Hindi ka pwedeng magturo. Never pwedeng masiro dahil anong sasabihin ng mga customer gaya nila dyan, di ba? Nagbabayad yung mga aping yan. naman kami. In the final analysis, ang talagang problema dyan is from the very start, nagbigay kayo ng concession, hindi kayo nag-isip tungkol dyan sa
source of water ninyo. That's the other thing kaya gusto ko sana ma-confirm. Why is this happening? Malamang may malaki akong kutob na uubos ang tubig sa Lamesa Dam. Diyan humuhugot ng rekta ang Manila Water. Pag puno ang Lamesa Dam, lamang na lamang ang Manila Water, dami namin tubig. Kayo, wala kayong problem. Ngayon bumababa. Tapos sa cross portal, tinitipid siguro sila ng Maynilad. hindi So pa wala silang mahugutan sa lamesa. Hindi That's pa only alam- about 77 meters kasi. Kasi ang Manila Maliit Water yan eh. Concession, walang pinagagalingan. Ang Maynilad meron. Kasi Meron. Putatan, Meron etc. silang, meron na silang ganon. Ganon. So, I mean, of course. So, ang Manila Water, asa lang sa Balara? Sa, sa Lamesa. paghugot sa Hindi, lamesa. bakit kailangan pumapayag silang maisahan sila ng Maynila? kaya nga ngayon I dare say, labanan ngayon yan. Guerrilla warfare yan. Gapangan Guerrilla yan sa warfare. cross Kasi may portal. shortage. Now, ang problema dyan, sa guerrilla warfare nila na hindi nakakarating sa media, kayo ang tinatamaan. But that's false hope. Dahil nangyari, gaya na nangyari sa 2019, gera yan. Ang dami nakatira dito sa Nagkasibakan daw doon. Nagkasibakan yan. Baka ngayon, magkakasibakan din. Oo. So, there's something wrong with Lamesa. Ang baba siguro ng level, hindi makahugot ang Manila. So, hindi pwede Nag-aaway ugat sila, na binabantayan. tapos ang MWSS hindi makapag-referee. Papasok ang Malacanang na, bro, maniwala Yung ka. lamesa naman kasi, ang pinanggagalingan yan, anggat din. Hanggat din. Hindi, pero ang ini-reduce. laging nire-report lang o ang binabantayan lang, yung anggat. Hanggat lagi. Oh. Kung ang level sa lamesa, bumaba rin. And this is bababa ang pressure. Kasi yung kaya lumababa ang level dyan sa lamesa, kasi tinitipid nga yung Hindi angkat. tinipid eh. Nireduce na nga sa Ni-reduce eh. 48 cubic meters per second eh. So, bumaba na rin. Bumaba talaga sa lamesa. But again, At hindi naman bumaba ang konsumo sa Metro Manila. Hindi naman. Hindi naman. hindi Of naman course, nag- maganda pa rin i-reduce yung non-revenue water. That's still yan, there. yung leakages. Pero in a way, tama in hindsight, tama si Kong Jonat. Dahil hinati nyo yung concessionaire sa dalawa, kasi nung araw ng panahon, nawasa, wala namang Wala ganyan. namang ganun. Diretso lang yan eh. Dahil yan laban nilang hatian, may mga biktima. Yes. And it suddenly cast a harsh glare sa privatization ng tubig na. Nagkakaroon na ngayon to? ng conflict. Yeah. Pagdating, kailangan sila maghati ng tubig. Dati isa lang sila. At lumaki na ang lumaki kanilang mga na. concession. Lumaki na ang Hanggang sa concession. Parañaque, Las Piñas at Cavite, ang lalaki na ng may mga So hanggang central ngayon, business district. problema pa natin yan. Yan. Privatization na yan. Well, Ganito pati yan. Bakit Pending a new nagdalawa water pa? supply, I suppose. Bakit nagdalawa pa? Ganito yan, dati pati. Para rin yan sa power. Ang concession area ng MWS originally is a very limited area. Oo. Ngayon, sumama na Cavite, Bulacan, may Rizal. Hindi naman kasama abot sa... pa yan hanggang Cardona, may pumping station sila doon. They will sacrifice you Yeah. guys here in the middle para lang maiabot ang tubig doon. Kasi yan, para rin yan sa power. Dati Meralco, ang franchise area niyan, limited. Oo. Kaya ngayon nag-away eh. Di ba? Sabi ng anong ibig niyo sabihin? Di ba nag-away yung tungkol government versus the Lopezes? Sabi, hindi. Binigay namin sa inyo to. Parang wala kayong binayaran. In-expand yung concession area nyo. Kaya nga gusto ngayon hatiin. Pero you see the bad scenario Gusto here. ng hatiin, meron ng gustong... No amount of balato. no amount of rejuvenation of deep wells o Wala yung mga yan. stationary Wala, tankers wala. will solve their problems, Wala, bro. wala. This is water management na, hindi na to supply. Kasi wala naman additional supply. Wala. Walang additional Of course, pending Kaliwa Dam, pero malayo pa yun. In a way, parin Joel, supply din kasi binawasan eh. wala talaga. Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa doon. NWRB O, naman will be remiss in their job ang kung hindi nila nangyaring ginawa yun. sinasabi mo, dahil sa binawasan yung supply, Yung water may management. mga areang hindi magkakaroon ng tubig. Dahil itong dalawang Dahil sa concessionaire, water management. nag-aagawan sila, nagnininjahan sila ngayon sa yung kakaramputan. At ang ating pinakamamahal na MWSS. ay walang ginagawa. Hindi, nakatanga lang. Nakatanga lang sila. ganon. I mean, ang hirap kasing napagitna sila eh. Although, Huwag that's their kayong job. mag-alala. Parang Conrad, parang Joel. By next week, Anong ba? magkakaroon na advisory ang MWSS. Mababa- Pag sinabi namin, Na? alas 12, wala kayong tubig, huwag nyo asahan na meron kayong tubig ng 12 uwan, ha? Ako din. Huwag ka mag-aas. Huwag Baka ka mag-aas. ni isang patak. Isang patak. May Dapat dumating na walang you are in violation. You're in Penalize violation. kayo. Yan ang gagawin nila.
Ganun, may announcement. Bibilang announcement. Sigurado na. Kasi wala nga tayong additional sources of water. Yun na nga. Ito ang punto po. Hanggang ngayon, so many years after the 3 decades privatization, na yan. 25 years, more than 25 years, 26 years. Hanggang ngayon, problema pa natin yan. Yung source. Tinamaan ng magaling na privatization na yan. Okay? Well, it's a So, anong pakinabang natin dyan? It's Nagmahal ang tubig. Siningil tayo sa mga project na hindi ginawa. Nangyari. Okay? Eh ngayon, nag-aaway sila apparently sa sharing at water management, yung apportioning, hindi nila Pa-workout. At yung referee natin na MWSS ay useless. Anong benefit niyang privatization na yan na nakuha natin? Kaya yung mga... So much trouble. From Really, this privatization. that's my call sa mga TV patrol sa lahat ng mga stasyon. Takbo kayo lahat kayo sa lamesa. Tingnan nyo, videohan nyo kung ano yung level. May kutob ako, ang baba na siguro. Walang mahugot yung Manila Water. And I can understand pressure, yung frustration ng Capacity paring dito, Conrad. grabe. Kasi sabi ko, may tangke ka ba? Kung hindi mo na mga maiakyat, walang pressure. Di I won't alarin. be surprised. Baka kung may baka Hindi, meron ako huhugutin mo. cistern. Pero yung aking cistern, rainwater yun. Ito pa ang Di problema dyan. salok. Medyo madumi yun. Di salok. Pang bandilig ng garden. Ito pa masakit dyan kung sakasakali. Itong mga ito, baka mamaya meron din silang demographics Yeah. at saka listahan. Saan ba nakatira itong mga ito? Valle Verde 1? Sino-sino mga nandito? Itangkeran. Bawasan muna natin yan. No pressure walang yan. angal dito eh. Dito sa Valle Verde 2 or Valle Verde 3, 5, punta dito nakatira yung mga... Hindi, priority nila, BGC, pare. They will never admit that. BGC at saka Makati. Not from, siguro sabihin lang, ayaw namin gawin yan, but kailangan i-water management. Kasi look, you have to bring it to the farthest end. May masasakripisyo sa gitna. Ngayon na sinasabi mo, pipiliin mo ngayon kung sino yung sasakripisyo. No comment ako dyan. No comment ako dyan. Kasi kaya nito. Dati, noong 2019, hindi ba ganyang kalakas ang... Hindi, wala pa to. Dami. Wala pa to. Wala pa yung mga condos. Wala pa yan. yan. Well, under construction pa naman siya. Pero hindi, may mga nakatayo na eh. Marami na nakatira dyan. Nakatayo. Marami na nakatira. Doon sa Ortigas Center, dami na Dami na nakatira. eh. Yung ganong klase. So, yan mga yan, hindi... Pero nandito ang pumping station dyan sa kanto ng Julia Vargas at saka Ano lang Aralco yan? Avenue. Dinadala lang yan sa Julio Vargas, then ibabagsak ibababa. Hindi nga nila mapuno eh. Yan kaya nga na si Baxi Ferds de la Dahil Cruz. hindi mapuno. Yeah, yung kasi never has that happened even panahon ng Nawasa na hindi mo madala ang tubig mula Ballarat to San Juan. Pag hindi mo madala, wala na, patay talaga lahat itong lugar na to. All the way down to Rosario, Pasig. So ilang araw kami magtitiis? Again, Mare, wala na ako doon, di ko alam. That will now be subject. Gusto ko nga makita kung paano nila maayos yan. Ito pa. Workout nila. Yung mga kondo-kondo na yan, mayroong mga bombahan yan. Oo. Ibig mo sabihin niyang paghati ng area into 2 concessions, hindi pinag-isipan? Kasi nangyayari Well, yan. pinag-isipan naman. pinag-isipan, Kaya kaya nga, walang source this was ng panahon ni President FBR, di ba sabi, ayusin niyo yan. Sinabi, so, kaya nga naging 60-40. Oo. Tapos sabi, mas luma daw ang Mga connection system. ng Manila, Yes. ng Maynilad, pero mas malaki naman daw sa Manila Water, so ganyan. Sabay maghatian na lang kayo sa portals. I think that was hastily drawn up kasi sa totoo lang, the concession must be just one Tanggalin concessionaire. mo yung hastily Ginawa drawn nila dalawa para, wag naman tayong monopoly, ganyan. Hindi, pare. No, if you remember, Lopez yun. Hindi nilakad ng Lopez yan. Ang totoong nanalo dyan, Ayala. Ayala Group. So dapat kanila lang yun. Lahat. Rumiquest ang Lopez Group. which to their Kumbaga, later regret, 10 years later, nabaon-baon sila sa utang Mismanaged. sa mismanaged banks, and they had to sell it back. They gave it back. For a song. For a song. Tapos, yan na nga, nagbidding uli, nakuha ng MVP Group. Diba? Kaya- But that was, naisip na, in retrospect, this was a bad move. Either that or had a succession of bad presidents with Hindi, apologies kasi to our ganito, friend kailangan Rafi. hatiin yung franchise area. Oo. O sige, pumayag yung Ayala, sila nanalo eh. O binigay nila doon sa Lopez Group, yung Maynila, yung mga bulok na area. Mas Na mahirap. luma ang mga pipes. Yeah.
In other words, yung privatization from the start, it was a was political, flawed. it was a Oh, very at may political. mga mali, flawed. Yang hatiin mo lang yung concession, pambira. Sa ano na yan. But I remember, kahit na yung dating presidente, naging boss ko si Tony Aquino, sabi niya, mali itong sistemang humuhugo tayo sa lamesa dam dahil pag tagtuyot at tayo binawasan ng NWRB, tingnan mo, Tapos tayo. nga tayo. Yeah, Tapos tsaka wala sa- tayong titirahin ng media, ikaw ang magiging problemado, sabi niya. At saka, noon panahon na yon, wala naman talagang pagkukunan additionally Oo, wala ang pa. Manila concession area Manila Water. Kasi, nasaan sila kukuha dito? Oo, doon. Dito, sa Maynila, meron silang Laguna. No, Meron Laguna. silang Although may mga problems din sila dyan dahil sa quality Quality issues. ng tubig. Oh, pero okay, Mapaburak at daw least meron, di ba? At Yung least meron silang source. Dito, groundwater ka lang dapat Wala Hindi. ka na. Si Ricky Rason tinitira na yung Wawa Hindi, Dam. Wawa Dam. Kukunin Wawa na Dam, siguro yan. That was the original idea of bago magkarating dun sa kaliwa, may Wawa sana. Oo, sana. Ewan ko lang kung meron tubig yan. At this point. Kukunti na rin eh. Oh, Lalo na hindi. pag tagtuyot. Ang isa pa sa problema ngayon tungkol sa tubig ay ang irrigation. Okay. Yan. Alam nyo, sa Pantabangan, ito report po ng DENR, yung mga nilubog na area, yung Pantabangan, dyan yan sa norte. Sa Nueva Ecija. Nueva Ecija. Yung, nung pong ginawa yan, may mga bayan dyan na nalubog sa tubig. Mga barangay. Mga barangay. Meron pa nga simbahan eh. Alam nyo ba situation ngayon? Parin Nakikita Joel? na. Oo. Nakikita na. Lumabas ulit yung mga nalubog na yan. Ganong kalaki Ang bawas. ang nabawas na tubig. Parang Yes, mga yes. tuli Oh, grabe. Yung Pantabangan, yan po talaga ang inaasahan ng irrigation. Diyan sa area na yan. Oo. Well, bukod sa tubig, ng mga residences dyan. Pero hindi sila gaano kalakas dyan na gumamit ng tubig. Irrigation talaga yan. Dahil Central Luzon Plains yan. Irrigation. Ecija, Tarlac, yan. Ganong katuyo. Pare, lumabas na ulit yung mga nalubog na barangay. Aray ko. Paano yan? Parang sci-fi no? Saan tayo kukuha ng... Yan ang pagkakataon ni Direct Mati. Kunan ngayon Naku, niya. Diyos ko. Hindi, pare. Ang result niyan, dahil sa mga ganyan, alam yan po. Ang merkado. Okay? Ang mangyayari dyan, laging merong fear. At yung fear po na yan, dahil baka tayo mawalan ng pagkain. Ay, ang fear na yan po Aabot ang yan sa ano? sa presyo. Yan. Kaya umaakyat ang presyo. Ano ngayon ang pangkontra natin dun sa fear na yun? Pag-akyat ng presyo. Yan pong pag-akyat ng presyo, may sariling buhay yan. On its own, aakyat at aakyat yan. Hindi na kailangan paandarin ng mga speculators, ng mga hoarders. Okay? Whether you like it or don't. Yan. Like it or don't. Aakyat yan. Ganun po. Anong pangontra natin? Yun ang tinatanong natin ngayon. Kailangan meron tayong pangontra dyan. Anong gagawin ng Department of Agriculture? Flood the market with goods. Saan galing? Imported. Yan. Ito yung ginagawa nila sa trilateral. Sabi ni Ambassador Baby Romualdez. Okay. Hindi, $100 billion worth. May investments. daw. Investments ba yun? But aid na nakalagay. Hindi, Hindi, merong military aid na okay. 2.5 billion. Okay. Pero yan itinutulak pa rin ng mga US senators. Okay. At saka yan over a period of time. Oo, hindi po Hindi isang hindi buhos bukas yun. yan. Additional. Hindi ba bukas yan? Kala ko naman. 5 to 10 years, sabi Abagal naman. At suportado raw yan ng both Republican and Democratic Party. Ano na pala? Pero nakaprograma yan. Bipartisan bill lang pala to eh. Ang statement na nakukuha natin kay Biden ay ano daw, they will honor the mutual defense. Ironclad. Ironclad. Nabigla nga yung spokesperson ng National Security Council ng US si John Kirby kahapon. Sir, what if President Biden will not be re-elected? Are we Ironclad. are we going to have that kind of promise and all over again? I cannot speak for
The next administration. If Sabi ever, nila. yeah. Patay tayo dyan. But as long as President Biden is the president, So hindi pala binding yung mutual. It depends on the president. it Anong depends on klaseng Congress. defense natin yun? Depends on Congress. Parang yung Second World War ulitin ko. Second World War Orange. Oplan Orange. Papasukol muna tayo sa mga Hapon, tapos tatakbo tayo sa Bataan. Pag nasa Bataan na tayo, maghihintay tayo ng saklolo galing sa Surrender Amerika. tayo doon. Meanwhile, halos pareho rin yung senaryo Ganun noon. ganun Kasi ngayon, mas nakatutok ang US sa Europe, sa NATO, sa Ukraine, Ukraine. yung mga ganong klaseng issue. Pati nga Ukraine, niyari na eh. Pati Ukraine. Israel. Oo, Israel. Yari na. Kaya ang sinasabi ngayon ng maraming mga analyst, ano yan, can we still depend on the US? Yun ang... Nagkakaiwanan pala. Kakaiwanan. Yun ang ganila sinasabi. Kapag kasi yung American public, Public. umangal na, Patay yan. no choice yung presidente. Patay sila. Meron siyang domestic audience eh. So dito sa atin, hindi po automatic yung mutual defense Defense na yun. Pag nagkagulo rito, halimbawa ay natake tayo na kung sino man, hindi naman automatic darating yung Amerika. Hindi. Hindi. Hihingi muna ng permission niya sa Congress. Congressional approval yan. Siyempre, yung kung sino man yung aatake sa atin, makikipaglabanan ng lobby doon sa Congress. Oo. Anong Debate, klaseng abutin anong natin. klaseng defense yun? Debate abutin natin. And by the way, Teka, defense, hindi rin pwede yun eh. and by the way, there's another development right now. Yung head ng Kuomintang party, Nationalist people. Nationalist Peoples, dyan sa Taiwan. Taiwan. The former president also of Taiwan, si Mao, Oh, Ma, oh. pumunta na sa Beijing at sinasabi niya, these are resolvable issues, yung tungkol sa Taiwan at saka China. Because we are all Chinese. Meron ng ganyan. So, yung issue tungkol dyan sa Taiwan na yan ngayon, ito baka magkaiwanan tayo dito. Ang dami natin ang dami natin Where does that leave us? Saan tayo Hindi nga, ngayon, Hindi nga. palaban ang stance natin. Palaban Ang dami sa- na sinabi ng ating Secretary of Defense. Dahil sa ng Taiwan mga factor. Nigla classmate. kung biglang- biglang ma-resolve yan. resolve nila. We're left hanging in the air? Oh, yun Ganun na ba nga. yun? That is the issue. At tutuloy ba yung 2.5 pinas- billion na Sabi pinagsasasabi nyo? Meantime, kinaaway na natin yung China. Yan. Yung EDCA sites naman, tuloy naman yun siguro. hindi mo na masabi. Hindi. Yung Kailangan nila EDCA yun sites, eh. pare. Kasi nga, ang flashpoint, Taiwan. Pero kung ma-resolve yung Taiwan, wala naman palang invasion. Bakit? Kasi ang kinatatakot nila, kakailanganin yung, pa ba yun? parang yung ginawa ng Russia sa Ukraine. Ukraine. In-invade yung Ukraine. Kung Wala. magkaroon ng inspirasyon yung... Sinabi nila, we are all Chinese. Yes, we are anyway. all Chinese. May putsi, wala pala silang away. Tapos Hindi ba? Bakit tayo magigirahan? Oh, anong gagawin natin? Ginegera natin sarili natin. Parang gano'n eh. Okay. Bakit mo gagirahin yung sarili mo? Kundi, Ginigera mo sarili. ako gagirahin ko yung sarili ko kung walang tubig. Yan. Babaho tayo. Oo, dyan. makikipagbatayan ka na. 9 o'clock ng umaga, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.